At mga minamahal, tayo po lahat ay tumayo na po sapagkat tayo po idarako na po sa pinakamalagang bahagi ng ating banal na pagkakatipon. Ito po sa pamagitan ng pakikinig ng banal ebanghelyo ng kaligtasan. Ito po dadalhin bilang ko Preacher Mark Newell para po sa ebanghelyo ng kaligtasan. Praise the Lord! Praise the Lord. God bless you po, beloved co-preacher Albert Arevalo. Praise the Lord. Tayo po'y manalangin, mga minamahal. Mapagpalang Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoon Jesus. Maraming salamat, mahal na Panginoon, sa iyong kagandahang loob sa amin. Halos sa iyong kahabagan sa amin, sa iyong pag-ibig na palaging ipinadarama sa amin sa tuwid-tuwina. Maraming salamat po, mahal na Panginoon. Sa iyong banal na presensya, binuhos mo sa aming kalagitnaan, nagbigay ng kagalakan, kapayapaan sa aming mga puso't kaisipan. Hallelujah, maraming salamat sa mga naunang yugto ng iyong banal na gawain. Na iyo pong nilangisan at pinagpalang lubos, mahal na Panginoon. Narito po kami, mahal na Panginoon, hallelujah, sa pag-aaral po at pakikinig ng iyong banal na salita. Ngunit bago ang lahat, mahal na Panginoon, humihingi po kami ng tawad sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala, mahal na Panginoon. Patawarin mo ang bawat isa sa amin, mahal na Panginoon. Buksan mo nawa ang aming puso, mahal na Panginoon, ang aming spiritual na kaunawaan upang aming malubos ang maunawaan na yung banal na mensahe. Sa hapong ito, mahal na Panginoon, ikaw po maglagay ng mga katagang lalabas sa aking mga lagi, sa ganang akin wala akong magagawa sa ilama akong umaas. Itago mo ko sa likuran, ikaw makita at maitaas. At sa ulat na langit ng aming minamahal at ginaganang mahal na pastor, sama-sama naming sinasaway. Ano mang gawa ng kaaway, demons of pride, demons of unbeliefs and doubts, cast out in the name of Jesus. Cast out in the name of Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord. Makaupo po tayo mga minamahal, amen. Bago po tayo magpatuloy, nais ko pong muling ipaabot ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati, pagdakila, pagsamba, walang hanggang pasasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesukristo po lamang, ang Diyos na pinagbubukulan ng lahat ng mga pagpapala, ang Diyos na punong-puno ng pag-ibig at pagmamahal sa ating lahat. Praise the Lord. At pagpapaabot din po ng mapagpalang hapon sa ating minamahal at ginagalang mahal na Pastor Wildis Rod Almeida, doble respeto at paggalang sa taong nalingasan ng Diyos, ang huling propeta sa ating kapanahunan. Amen. At hindi po natin malilimutan ang mga gintong turo't aral ng ating dearly beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Praise the Lord. Pagbati rin ng magandang hapon to the beloved children, the whole Almeida family. Praise God. At binabati din po natin ang ating mga live webcast viewers sa iba't ibang dako ng mundo. Magandang araw po sa inyo. Amen. Pagpalain po kayong lubos ng ating mahal na Panginoon, maging sa ating beloved ordained preacher. Magandang hapon po sa ampun na kanyang mga mahal sa buhay, sa mga kapwa manggagawa, mga ngaral, sa mga manunugtog po natin, mga awit, at sa inyo po, beloved brethren, mapagpalang hapon po. Palakpakan po natin minsan ang pangating mabait na Diyos, mga minamahal. Praise the Lord. Tayo po mga minamahal, tuloy-tuloy na sa ating pong pag-aaral ng banal na ebanghelyo ng ating mahal Panginoon. Ang ating pong title, mga minamahal, Remember Your First Love. Remember your first love, o alalahanin mo ang iyong unang pag-ibig. Kindly po sa ating key verse, Revelation chapter 2, verse 2 up to 4. Amen. Dito po sa aklat ng Apokalipsis, Kapitulo 2, versikulo 2 hanggang 4. Nalalaman ko ang iyong mga gawa at ang iyong pagpapagal at pagtitiis at hindi mo matiis ang masasamang tao at sinubok mo ang mga nagpapanggap na apostol at sila'y hindi gayon at nasumpungan mo silang pawang bulaan at may pagtitiis ka at nagbata ka dahil sa aking pangalan at hindi ka napagod. Ngunit mayroon akong laban sa iyo na iyong iniwan ang iyong unang pag-ibig. Amen. God bless you po sa pagkabasa ng banal na salita ng ating mahal na Panginoon. Siya po ang magpapala sa kanya pong banal na salita. Mga minamahal, alam niyo po mga minamahal, maraming Kristiyano ngayon, mga minamahal, hanggang sa mga oras na ito, ay hindi pa po naglilingkod ng totoo sa ating mahal na Panginoon. May mga Kristiyano pa rin, mga minamahal, hanggang sa mga oras na ito, bagamat nariyan na po ang mga kaguluhan sa mundo, mga minamahal, yung mga nangyayari sa ating mundong ginagalawan ay nasa aklat na po ng Revelation, mga minamahal, na nagpapatunay na tayo po ay nasa napakahuling araw na po. Everybody say amen.
Subalit marami pa rin po mga Kristiyano, mga minamahal, ang hindi pa buo ang paglilingkod. Yung iba mga minamahal ay totaling tumalikod na sa mahal na Panginoon at ayaw nang bumalik sa ating mahal na Panginoon. Kahit nakikita na nila yung grabing kaguluhan, mga minamahal, wala na tayong maayos na balitang napapanood o nababasa, mga minamahal. Puro na lang mga balitang kaguluhan, kapahamakan ng mga tao sa iba't ibang mundo, mga minamahal, o iba't ibang parte ng mundo. Mga minamahal, bakit kaya may mga ganoong Kristiyano pa rin, mga minamahal? Para bagang hindi sila nag-aalala sa kanilang kalagayan. Para bagang hindi sila nag-aalala sa kanilang kaligtasan. Ano ang dahilan, mga minamahal? Kanilang nalimutan ang kanilang unang pag-ibig sa ating mahal na Panginoon. Everybody say amen? Magbibigay tayo ng pinakamalapit na halimbawa, mga minamahal, upang ating pong maunawaan ng lubusan yung ating pinag-aaralan sa mga oras na ito. Ibigay nating halimbawa ang buhay ng mag-asawa, mga minamahal. Dahil ito yung pinakamalapit na halimbawa, mga minamahal, sa ating paksa sa hapong ito. Sa buhay po kasi ng mag-asawa, mga minamahal, habang tumatagal ang pagsasama, mga minamahal, maraming mga pinagdadaan ng pagsubok yan. Amen ba, mga minamahal? Nariyan na talagang susubukin ng panahon, mga minamahal, ang pagsasama ng mag-asawa, mga minamahal. Darating talaga yung time, mga minamahal, na nagkakaroon ng mga bagay na pinagtatalunan at hindi pagkakaunawaan, mga minamahal. Kaya nga, mga minamahal, minsan, sa mga mag-asawa, lalong-lalo na yung mga hindi pa naglilingkod sa ating mahal na Panginoon, kahit pilitin nila, mga minamahal, na maging maayos ang kanilang pagsasama, minsan hindi na talaga naiaalis sa kanila yung madalas na pag-aaway o hindi po pagkakasundo, mga minamahal. Yan po talaga ang realidad, mga minamahal ko. Yan po ang realidad, lalo na sa mga wala pang Diyos sa kanilang buhay, sa mga hindi pa naglilingkod. Kaya nga kapag nag-aaway ang mga mag-asawa, mga minamahal, ay madalas na ibabalik yung mga nakaraan. Mga minamahal, mga nakaraang kasalanan, kaya lalong nagiging malala yung kanilang pagtatalo. Ganyan, mga minamahal. Ganyan ang mga tao sa sanlibutan, mga minamahal. Dahil lumilipas ang panahon, mga minamahal, habang tumatagal ang pagsasama ay nawawala na ang unang pag-ibig nila, mga minamahal ko. Paano natin nasabi? Paano natin nasabi na wala ang unang pag-ibig na mag-asawa? Lalo na sa mga sanlibutan, mga minamahal. Nawawala na yung sweetness, mga minamahal ko. Nawawala na yung care, mga minamahal. Madalas si Mister, mga minamahal, dati nung bagong kasal pa lamang, si Mister laging umuuwi yan galing sa trabaho kahit pagod, masaya, mga minamahal. Si Mister galing sa trabaho, sa tuwing uuwi galing sa trabaho, lagi may dalang pasalubong. O minsan may dala pang bulaklak, mga minamahal. Pero sa katagalan, mga minamahal, ano nangyari? Si Mister kapag galing sa trabaho, pag uwi, napakainit ng ulo. Sinisigawan pa ang kanilang mga anak kapag sumalubong sa kanya. Everybody say amen? Ganyan po ang totoong nangyayari ngayon sa sanlibutan, mga minamahal. Dati-rati, ang dala-dala mo, bulaklak. Ngayon, ang dala-dala mo na, gulay, babato mo pa sa asawa mo, lutuin mo yan, gutom ako. Mga minamahal, yan po ang realidad. Kaya nga, anong nangyayari, mga minamahal? Unti-unti pong nawawala na yung care, nawawala na yung sweetness, mga minamahal. Habang tumatagal yung mag-asawa, mga minamahal, lalong-lalo na yung walang Kristo sa puso, ganoon ang nagiging kalagayan nila. Everybody say, praise the Lord. Salamat sa mahal na Panginoon at hindi ganoon ang mga anak ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. So ano po yung pinupunto natin dito, mga minamahal? Sa halimbawang ating sinabi, mga minamahal, sa buhay ng mag-asawa, mga minamahal, dumarating minsan yung kapaguran. Kapaguran minsan nakakaramdam ng pagkasawa, mga minamahal. Hindi naman po kasi bago yan sa ating pandinig, mga minamahal. Kaya nga sa buong mundo, napakarami ng kaso ng divorce o annulment, mga minamahal. Bakit kaya? Bakit napakaraming kaso sa iba't ibang parte ng mundo? Ano ang pinakadahilan nito, mga minamahal? Hindi kasi namamalaya na mag-asawa. Sa tagal ng kanilang panahong lumilipas, nakakalimutan na nila ang kanilang unang pag-ibig sa isa't isa. Palakpakan natin mahal na Panginoon, mga minamahal.
So ano yung nagiging resulta noon, mga minamahal? Kapag nalilimutan ng mag-asawa ang kanilang unang pag-ibig, nagiging matabang na ang pagsasama. Nagiging matabang. At nagiging dahilan ng pagkasira ng pamilya, ng hiwalayan, mga minamahal. Kaya nga si mister ng babae, mga minamahal, hindi mo naman pwede sabihin dahil napakahirap ng buhay, kaya ako ng babae. Ang tunay na dahilan niyan, nalimot ang unang pag-ibig. Kaya nga si mister, mga minamahal, pinabayaan ang pamilya, nalulong sa droga. Hindi droga talaga ang pinakadahilan niyan, ang pinakaugat niyan. Kaya si mister nagdroga kasi lagi sila nag-aaway mag-asawa. Kaya naisip niya ang droga ang pwede mag-alis ng kanyang kalungkutan hanggang sa nalulong siya sa droga. Subalit ang pinakaugat niyan ang sumira ng tahanan na wala ang unang pag-ibig sa isa't isa. Everybody say, praise the Lord! Pero hindi naman lahat, mga minamahal. Hindi naman po lahat ng tao sa sanlibutan ay nagkakahiwalay. Marami naman dyan, mga mag-asawa sa sanlibutan, mga minamahal, na hanggang sa mga oras na ito, ay nariyan pa rin, magkasama pa rin, masaya pa rin ang kanilang buhay bilang mag-asawa. Subalit ating inahalimbawa, mga minamahal, yung mga tao sa sanlibutan na nawala ang unang pag-ibig, naging dahilan ng pagkasira ng kanilang pamilya. Ganoon din sa ating espiritual na buhay. Mga minamahal, kaya nga ang sabi ng ating nabasa, bagamat ikaw ay nagpapagal sa paggawa sa banal na ubasan ng mahal na Panginoon, busy ka sa mga bagay patungkol sa banal na gawain, ngunit may nakalimutan tayo. Nakalimutan natin, mga minamahal, na yung inahanap ng ating mahal na Panginoon, yung ating unang pag-ibig sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody say amen? Sabi ng ating nabasa, mga minamahal, grabe, nagpakapagal sila sa banal na ubasan, mga minamahal, sa church of, di ko matandaan anong church yung tinutukoy dito sa Revelation, mga minamahal, busy sila sa kingdom of God, mga minamahal. Hindi pala ganoon ang bastang paglilingkod na gusto ng ating mahal na Panginoon. You are very busy with the kingdom of God, but you don't have enough time to the King. Everybody say amen? Busy ka sa kaharian ng Diyos, pero dun sa hari mismo, wala kang panahon. Ano ba yung tinutukoy ko, mga minamahal? Balik ulit natin sa ating halimbawa. Sa buhay mag-asawa, mga minamahal, si mister, palaging busy sa trabaho. Mga minamahal, ang sabi niya, ipinoprovide ko naman palagi ang pangangailangan nyo. Lahat ng gusto mo, ibinibigay ko. Binibigyan kita ng mga luho. Binibigyan kita ng maraming pera. Pero si Mrs. hindi masaya. Hindi masaya yung asawa, mga minamahal. Kasi hinahanap ng asawa niya yung unang pag-ibig. Everybody say amen. Ganoon din sa paglilingkod natin. Napaka-busy mo sa banal na, sa mga menial duty. Napaka-busy mo sa kung ano-anong bagay. Pero wala kang devotion, wala kang prayer, wala kang pagpupuri sa hari ng mga hari. Everybody say amen. Inahanap ng Diyos yan, mga minamahal. Mas mahalaga sa harapan ng Diyos yung ating pakikipag-ugnayan sa Kanya. Mas hinahanap na mahal na Panginoon yung pananalangin mo, yung pagpupuri mo sa Kanya, yung kung paano mo siya sinasamba. Dahil sa pamamagitan nun na ipaparamdam mo ang pagmamahal mo sa Diyos. Everybody say, praise the Lord. Kaya nga sa mag-asawa, mga minamahal. Di ba? Minsan, yung mag-asawa kahit walang masyadong pera, pero masaya sila kasi nandun yung unang pag-ibig, kahit lumilipas yung mahabang panahon, hindi nagbago. Pagising sa umaga ng lalaki, nandyan na yung almusal. Nariyan na yung kape sa lamesa. Ganoon din si lalaki. Kapag yung asawa niya pagod maghapon, naglaban ng bahay, o naglaban ng damit, naglinis ng bahay, nariyan pinagluluto ng pagkain sa gabi. Kahit walang binibigay na maraming pera si mister, doon sa babae, kapag ganoon ang tratuhan nyo, masaya kayo. Maligaya kayo. Ganoon din sa mahal na Panginoon. Mas hinahanap na mahal na Panginoon yung unang ginagawa mo sa Kanya. Bago naman tayo, mga minamahal, natuto sa mga bagay-bagay dito sa banal na gawain, ang una nating ipinaramdam sa Diyos yung ating unang pag-ibig. Everybody say amen? Bago ka natutong tumugtog, bago ka natutong kung anong ginagawa mo man, bago ka natutong mga awit sa Diyos, na-inlove ka muna sa ating pinakamamahal na Panginoon. Yan ang ayaw na mawala ng Diyos sa atin, mga minamahal. Kaya nga yung mga kapatid natin hanggang sa marami, mga minamahal, mga Kristiyano, hindi makabalik sa paglilingkod. Bakit? Nawala ang kanilang unang pag-ibig sa ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord! Palakpakan natin ng malakas ang ating pinakamamahal na Panginoon. So sa mag-asawa, mga minamahal, yung unang pag-ibig,
hindi, nandun yung care, yung sweetness, hindi nagbago, mga minamahal, lumilipas yung panahon, kung paano mo siya pinakasalan, ganoon pa rin, kahit marami na kayong anak, kahit mukhang matanda na, hindi nagbabago yung pagmamahal ng mag-asawa sa isa't isa. Yan yung tinatawag na unang pag-ibig sa mga mag-asawa sa literal. Paano ba sa espiritual? Ano ba yung ating unang pag-ibig, mga minamahal, na ating ipinaramdam sa ating mahal na Panginoon noon? Kaya nga ang sabi, alalahanin daw po natin kung saan tayo nagkulang, kung saan tayo nahulog. Ang sabi ng mahal na Panginoon, alalahanin nyo at magsisi kayo. Ang sabi ng mahal na Panginoon, baka alisin ko sa inyo ang kandelaryo, ba yun, mga minamahal? Ang kandelerong nasa atin. Mga minamahal, ang sabi ng mahal na Panginoon, baka alisin niya yung apoy ng ating pananampalataya, mga minamahal. Kapag hindi tayo bumalik sa ating unang pag-ibig, hindi natin inalam, hindi natin inalala, hindi natin siniyasat ang ating mga puso, aalisin ng Diyos yung apoy ng ating pananampalataya. Everybody say amen? Kapag nawala yung apoy ng iyong pananampalataya, mawawala na ang bisa ng iyong pananalangin. Mawawala ng bisa, mga minamahal. Baka alisin pa ng mahal na Panginoon ang iyong pangalan sa aklat ng buhay. Everybody say praise the Lord. Kaya nga, ang dahilan pala ng mga Kristiyano ng lamig, mga minamahal, yung mga nawala sa mahal ng Panginoon ay kanilang nilimot ang unang pag-ibig, mga minamahal. Napakahalaga ng first love sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ganoon din naman sa mga asawa. Napakahalaga, kahit sino mag-asawa rito ang tanungin mo, hanapin nila kung paano kayo na-inlove sa isa't isa bago kayo nagpakasal o bago kayo naging mag-asawa. Everybody say amen? Subalit sa mga anak ng Diyos, palaging in love ang mga anak ng Diyos. Bakit? Nananahan ang banal na santong Espiritu sa ating mga puso. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. Yung malakas na palakpak, mga minamahal, para sa ating mahal na Panginoon. So ano yung unang pag-ibig natin, mga minamahal? Yung talagang lagi tayong excited dumalo sa banal na gawain. Kahit bumabagyo, kahit bumabaha, kahit umuulan, hindi ka magpapaawat, dadalo ka sa banal na gawain. Yan yung una natin pag-ibig eh. Yan yung una natin pag-ibig sa ating mahal na Panginoon. At kapag tumanggap ka ng pagpapala, agad hinihiwalay mo yung para sa mahal na Panginoon. Yung nung na-inlove tayo sa mahal na Panginoon, kapag tayo ay tumatanggap ng pagpapala, bago natin maisip yung ating mga pangangailangan, agad nating naiisip ang mahal na Panginoon. Hinihiwalay agad natin yung para sa Diyos. Hindi ko gagalawin ito para sa mahal na Panginoon. Mahal ko ang mahal na Panginoon, hindi ko gagalawin ito. At pagdalo ko sa banal na gawain, ibibigay ko agad ang para sa Diyos. Everybody say amen! Yan ang unang pag-ibig natin, mga minamahal. Dati, nung bago-bago ka palang nakakilala sa mahal na Panginoon, ang laman ng bag mo, Bible. Pero ngayon, ang laman ng bag natin, charger, power bank. Amen ba, mga minamahal? Malakas na amen dyan, mga minamahal. Kasi, totoo po, kasi mga minamahal, di ba? Nare-remind tayo ngayon, ay teka, yung pala yung unang kong pag-ibig. Yung mga estudyante, kapag kakain, recess time, break time, imbis na kumain, nagbabasa ng Biblia. Ganyan ang mga na-inlove sa mahal na Panginoon eh. Yung iba may mga libro pa, nagtitake note, may meditation sila, sinusulat nila, ano yung pangungusap na mahal na Panginoon. Pero ngayon, mga minamahal, yung ibang Kristiyano, binibilang yung Facebook, yung like sa Facebook. Ilan ba nag-like? May nag-message ba sa akin? May nag-share ba ng aking ipinos? Nawawala na po ang ating unang pag-ibig, mga minamahal. Everybody say, praise the Lord! Kaya nga, ang sabi ng mahal na Panginoon, alalahanin mo kung saan tayo nagkulang. Magsisi tayo, ibalik natin ang ating unang pag-ibig. Palakpakan natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Totoo, mga minamahal, di ba? Yan ang nangyayari talaga. Hindi naman lahat. Subalit ito ay in general. Ito po ay reminders ng ating mahal na Panginoon. Kasi, nung na-inlove ka sa mahal na Panginoon, una mong pag-ibig sa Diyos eh. Paggising mo sa umaga, bago ka mag-CR, bago ka maglinis ng bahay, bago ka mamalansya ng damit, ang una-una mong ginagawa, nagtataas ka ng kamay, nagpapasalamat ka sa Diyos eh. Nananalangin ka, pero ngayon, paggising ng ibang Kristiyano, cellphone agad ang tinitignan. Ibig sabihin nun, nawala na ang ating unang pag-ibig. Yun po ang hinahanap ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus, mga minamahal.
Hindi tayo pwedeng datnan ng Diyos, mga minamahal. Sa kanyang pagbabalik, may mga bahid at kapintasan na makikita sa atin. Mga minamahal, kung minsan akala natin, maliit na bagay lang yan. Grabe naman si brother. Mali ba yun? Mga minamahal, Biblia ang nagsabi, nating nakalimutan ang ating unang pag-ibig. Ang ibig sabihin ng unang pag-ibig sa Biblia, yung iyong unang mabubuting gawa sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon na ating hindi na nagagawa ngayon. Everybody say amen? Di ba dati, lagi tayo nagme-memorize ng mga Bible verse. Grabe, binamemorize natin ng mga Bible verse, mga minamahal. Pero ngayon, ano memorize natin? Instagram, TikTok. Ano yung memorize na ibang Kristiyano? Mag-edit ng picture, mag-crop ng picture. Paano ako pumayat? Paano ako kuminis sa picture na ito? Everybody say, praise the Lord! Nangyayari pa rin yan, mga minamahal. Pero hindi naman lahat. Hindi lahat, mga minamahal. May ilan-ilan. Kaya nga lang, reminders to ng mahal na Panginoon. Hinahanap ng Diyos yung dati mong ginagawa sa Kanya. Yung una mong ipinaramdam sa ating mahal na Panginoon, hinahanap niya. Palakpakan po natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Dati-dati, una mo nakilala ang Diyos, ang sipag mo maghayo eh. Kahit sa jeep, nagsishare ka ng Word of God. Sa kaklase mo, ipinakilala mo kung sino ang mahal na Panginoon. Palagi kang nagpapatotoo para sa ating mahal na Panginoon. Kanya ka nung unang nailab ka eh. Pero ngayon, nahihiya ka na magpatotoo kasi dalaga na ako, malaki na ako. Nakakahiya, graduate na ako eh. Professional na yung trabaho ko. Nagtatrabaho ko sa office. Ayokong mag-share ng Word of God sa kalye. Pagkaganyan tayo, mga minamahal, nakalimutan na natin ang ating unang pag-ibig. Minsan, akala natin, dumadalo tayo palagi sa banal na gawain. Present tayo palagi sa banal na gawain. Subalit yung una mong ginagawa na mabuti, hindi mo na pala ginagawa sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Nagpapakita at nagpapatunay. Unti-unti nating nalilimot ang ating unang pag-ibig, mga minamahal. Everybody say, praise the Lord. Kaya nga ang mahal na pastor, mga minamahal, ano ang programa ng mahal na pastor? Krusada. Ancient ministry. Ang krusada, mga minamahal, yan yung katumbas na ginagawa ng mahal na Panginoon noong unang panahon na siya ay nagbabahay-bahay sa mga kalye, ibinabahagi ang banal na salita, nagpapagaling ng mga may sakit. Kaya ganoon ang ginawa ng ating mahal na pastor. Nagkrusada kung saan-saan, kahit sa kabundukan nagkrusada, kahit umulan bubagyo, hindi nagpapigil ang mahal na pastor. Bakit? Yun ang gusto ng ating mahal na Panginoon. Yun ang ancient ministry. Yun ang unang pag-ibig na hinahanap ng ating dakilang Diyos. Kasi yung iba, sapat na yan, nag-send naman ako ng chat eh. Nag-send naman ako ng verse, okay na yan. Pero nakikita mo naman yung tao sa personal, bakit hindi mo ibahagi ang salita ng Diyos? Everybody say amen? Hindi sapat yung sa online lang, mga minamahal. Kung nakikita mo yung tao sa physical, ibahagi mo ang kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kasi ganoon tayo noon eh. Yung unang ating pag-ibig, ganoon, mga minamahal. Dati-rati, bukang bibig natin lagi, mahal na Panginoon. Praise the Lord. Thank you, dearest Jesus. I love you, dearest Jesus. Pero ngayon, minsan pag mainit ang ulo natin, ano ba yan? Bakit ganon? Minsan baka pagod na pagod tayo, mga minamahal, hindi na tayo nakapagpasalamat sa mahal na Panginoon. Kasi ang ating iniisip natin, nakatayo tayo eh. Iniisip natin, nakatayo tayo sa bato eh. May tungkulin tayo, ginagamit tayo sa banal na gawain. Lagi akong dumadalo. Pero ang tanong, yung dati mong pag-ibig, nasaan na? Everybody say amen? Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Kindly po, Revelation chapter 2, verse 5. Amen. Praise God. Dito po sa Revelation 2, versikulo 5. Ganito po ang sinasabi. Kaya't alalahanin mo kung saan ka nahulog at magsisi ka at gawin mo ang iyong unang mga gawa. O kung hindi, ay paparian ako sa iyo at aalisin ko ang iyong kandelero sa kaniyang kinalalagyan maliban na magsisi ka. Amen. God bless you po. Tingin niyo, mga minamahal, sabi ng mahal na Panginoon, alalahanin mo kung saan ka nahulog. Magsisi ka. At ano yung sabi niya? Gawin mo ang iyong mga unang gawa, mga minamahal. Yung tayo kasi nakakahigit po ng ating nakakaalam, higit na nakakakilala sa ating mga sarili, mga minamahal. Tayo po ang nakakaalam. Alam natin yung dati nating ginagawa para sa mahal na Panginoon. Alam natin yung effort natin sa banal na gawain noon, mga minamahal. Yung ating ipinaramdam na pag-ibig sa mahal na Panginoon noon. Tayo, alam natin yun, mga minamahal. Yung talagang, kahit mahabang pagpupuri, hindi tayo nagpapatinag, mga minamahal. Kahit mainit sa ating lugar ng banal na pananambahan,
talagang tinatapos mo ang pagpupuri, hindi mo iniiwanan. Everybody say amen. Mga minamahal, kasi minsan baka pag naiinitan tayo, lalabas tayo eh. Oras ng pagpupuri, naiinitan tayo, lalabas tayo, magpapahangin tayo doon, mga minamahal. Ang inahanap na unang pag-ibig na mahal ng Panginoon, yung ating mga unang gawa, yung mabubuting gawa, kung paano tayo nagpupuri noon, kung paano natin ipinadabas sa mahal ng Panginoon, ang paglilingkod na may pagsasakripisyo at pagtitiis, inahanap po yun ng ating mahal na Panginoon. Everybody say amen. Everybody say praise the Lord. Palakpakan natin na malakas po ang ating mahal na Panginoon. Kaya nga dumarating minsan yan sa mag-asawa. Balik tayo sa mag-asawa sa sanlibutan. Dumarating ang pagkasawa, nakakaramdam ng kapaguran, mga minamahal. Kaya nga, ano yung ginagawa nila, mga minamahal? Sa sanlibutan, mga minamahal, meron naman po talagang tumatagal ng mahabang pagsasama kahit wala po ang mahal na Panginoon sa kanilang buhay. Kasi nanatili silang in love sa isa't isa. Kaya yung ginagawa nila, mga minamahal, merong tinatawag na silver wedding anniversary. O silver wedding, I think 50 years, mga minamahal. Kaya nga, anong ginagawa nila? Meron po kasi akong tiyahin. Meron akong tiyahin at tito, mga minamahal. Umabot po sila ng 50 years wedding anniversary. Kasi noon, bata pa ako, hindi ko masyado maunawaan bakit ikinakasal sila ulit. Nakita ko, nagkaroon po ng okasyon, nagkaroon ng decoration. Yung tiyahin ko, matanda na, nagsuot pa ng trahe de boda. Yung aking tiyuhin, matanda na rin, may tungkod na. Nakasuot pa ng trahe de boda, mga minamahal, barong. Mga minamahal na pangkasal. Sabi ko, bata pa ako noon, sabi ko, bakit kaya ikakasal sila? Tatanda na nila. Ayun pala yung tinatawag na renewal of vows, mga minamahal. Bakit? Kasi tumagal ng panahon, sinubok sila ng maraming pagsubok, maraming pagtitiis, mga minamahal sa kanilang buhay, mag-asawa, gusto nilang i-renew ulit yung kanilang pagmamahalan. Ganoon din sa ating buhay espiritual. Habang tumatagal ang Kristiyano sa paglilingkod, dahil dumadanas tayo ng maraming pagsubok, pagtutuwid, paglilinis, kailangan nating i-renew ulit ang ating unang pag-ibig sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody say amen. Kaya ang mag-asawa ang ating ginawang halimbawa, mga minamahal. Kaya ang mag-asawa ang ating ginawang halimbawa. Dahil tayo ay inalimbawa ng mahal na Panginoon, ang Iglesia ng Diyos, inalimbawa sa isang ikakasal sa ating mahal na Panginoon. Tayo yung bride, ang mahal na Panginoon, yung groom. Everybody say amen. Everybody say praise the Lord. So, paano natin i-renew yung ating first love sa mahal na Panginoon? Ibabalik natin yung ating unang mga ginagawa. Bibigyan mo ulit ang mahal na Panginoon ng mahabang oras. Magme-meditate ulit tayo ng Word of God. Kapag meron tayong mahabang panahon, mag-aayuno ulit tayo. Kapag tayo may panahon, magpupuri tayo sa mahal na Panginoon. Lagi nating uunahin ang mahal na Panginoon, mga minamahal. Laging siya yung laman ng ating puso, laman ng ating isip, mga minamahal. Serve God with a clean heart, mga minamahal. Aalisin natin yung mga tampo sa ating mga puso, alisin natin yung mga marurumi ng laman ng ating pag-iisip, mga minamahal ko. Ganun ang muli yung nagbabalik sa ating mahal na Panginoon na ating ibinabalik yung ating unang kalagayan sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Di ba? Nung tayo na-inlove sa mahal na Panginoon, wala tayo nakikitang katitisuran. Everybody say amen. Wala akong pake. Wala kang pakialam sa kanan. Wala kang pakialam sa kaliwa. Ang tinitignan mo palagi, yung kabutihan ng Diyos. Yan yung unang pag-ibig natin eh. Hindi ka naiinis sa kapatid mo. Hindi ka naiinis sa kapwa mo. Wala kang pakialam. Ang iyong intensyon, laging madama ang banal na presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Ganyan natin kailangan ibalik ang ating unang pag-ibig sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya napakahalaga, mga minamahal, na maibalik ito upang palagi nating naaabot ang puso ng ating mahal na Panginoon sa ating paglilingkod, mga minamahal. Nagkakaroon ng mga bunga ang ating mga panalangin, mga minamahal. Nagkakaroon ng katugunan, mga minamahal ko. Kinakailangan palagi tayong on fire sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hindi pwede yung paglilingkod na seasonal, mga minamahal. Kapag may pagpapala, mainit maglingkod. Kapag may pagsubok, malungkot, mga minamahal. Kapag may pagtutuwid at paglilinis, hindi ka nagpupuri, hindi
Hindi ka sumasamba sa Diyos. Hindi ganyan ang unang pag-ibig, mga minamahal. Hindi ganyan ang paglilingkod na gusto ng ating mahal Panginoon. Ayaw ng Diyos na seasonal. Ang gusto ng paglilingkod ng mahal Panginoon is steadfast, mga minamahal. May pagpapala o wala, nagpupuri, nagpapasalamat. May pagtutuwid o wala, nagpupuri at nagpapasalamat. Maraming pagsubok, nagpapasalamat pa rin sa ating mahal na Panginoon. Nasa ganun, palagi mo naaabot ang puso ng ating mabuting Diyos. Palakpakan natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Kindly po, aklat ng mga awit, 51 Gs hanggang 12. Amen. Dito po sa aklat ng mga awit, kabanatang 51, talata Gs hanggang 11, Hanggang 12 po. hanggang 12. Likhaan mo ako ng isang malinis na puso, O Diyos, at magbago ka ng isang matuwid na espiritu sa loob ko. Huwag mo akong paalisin sa iyong harapan, at huwag mong bawiin ang iyong santong espiritu sa akin. Ibalik mo sa akin ang kagalakan ng iyong pagliligtas, at alalayan ako ng kusang espiritu. Amen. God bless you po sa pagkabasa ng banal na ebanghelyo ng ating mahal na Panginoon. Kaya nawawala ang kagalakan natin sa paglilingkod, mga minamahal, dahil hindi na natin naaalala yung pakiramdam ng isang tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Kasi mga minamahal, kapag palagi natin naiisip na tayo ay tagapagmana ng buhay na walang hanggan, hindi tayo mawawala ng gana sa ating paglilingkod. Kaya yung iba nawawala ng gana, mga minamahal, minsan nalilimutan na nila yung pakiramdam. Ano ba yung pakiramdam ng tagapagmana ng buhay na walang hanggan? Kasi minsan, mga minamahal, natutuon ang ating mga puso, ating mga isip sa mga pangangailangan natin. Nag-aalala tayo sa pangangailangan ng mga anak natin. Nag-aalala tayo sa ating kakainin kinabukasan, sa ating daramtin. Mga minamahal, nag-aalala tayo sa ating trabaho. Nag-aalala tayo sa ating mga ipon. Marami tayong inaalala palagi, kaya nawawala na sa ating pakiramdam. Ano ba yung totoong pakiramdam ng isang tagapagmana ng buhay na walang hanggan? Kaya nawawala yung kalak. Nawawala yung kalak natin, mga minamahal. Ang pakiramdam ng ano ba yung pakiramdam ng isang tinubos mula sa kasalanan? Mga minamahal, ano ba yung pakiramdam ng isang dating nalugmok sa kasalanan ay hinakong muli ng ating mahal na Panginoon? Ano ba yung pakiramdam ng isang taong batbat ng karamdaman, pinagaling ka ng ating Diyos? Mga minamahal, alam nyo, napakahirap may sakit. Sobrang hirap may sakit, mga minamahal. Talagang grabe ito, torturein yung katawan natin. Talagang ang hirap. Naaalala natin yan. Lahat tayo dito dumanas ng mga malubhang karamdaman. Naaalala natin, napakasakit, napakahirap, walang kapahingahan, walang kapayapaan. Subalit, pinagaling ka ng ating mahal na Panginoon. Alalahanin mo yung pakiramdam ng mga panahon na nakakilala ka sa Diyos at pinagaling ka. Tinugon ang iyong mga panalangin. Nilutas ang iyong mga problema para hindi mawala yung kagalakan mo sa paglilingkod sa ating dakilang Diyos. Kasi minsan, naaalala na ang tinitignan na lang natin pagpapala, mga minamahal. Naglilingkod tayo dahil gusto natin ang pagpapala. Kaya minsan, ang pagpapala ng mahal na Panginoon, bumabiyahe yan. May mga dinadaanan yan, mga minamahal. Hindi ka nakapaghihintay. Ang iniisip mo, walang dumarating na pagpapala. Pero hindi mo na naaalala yung mga unang ginawa sa iyo ng ating mahal na Panginoon, kung paano binagong buhay mo, pinagaling ang karamdaman mo. Mga minamahal, nalilimutan na natin yung pakiramdam na yon. Kaya tayo, minsan tayo nalulumo, mga minamahal, nangihinayang, nag-aalinlangan. Alalahanin natin muli, mga minamahal, yung pakiramdam nung pinagaling ka ng Diyos sa karamdaman mo. Binago ng Diyos yung napakagulong buhay mo. Yung wasak na pamilya, pinagtipon ng ating mahal na Panginoon. Kapag naalala mo yan at muli mong naramdaman yan, muli ka magbabalik loob sa ating mahal na Panginoon at ipagkakaloob mo muli sa Diyos ang iyong unang pag-ibig sa Kanya. Palakpakan po natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Kaya nga, mga minamahal, so anong sikreto, mga minamahal, ng buhay mag-asawa, mga minamahal? Sa balik tayo sa buhay mag-asawa. Hindi naman kasi solusyon talaga ang paghihiwalay, ang divorce o annulment. Kasi yan ang solusyon ng sanlibutan eh. Yan ang solusyon ni Satanas eh. Kaya sabi ng Biblia, ang pinagsama ng Diyos, walang sino man makapaghiwalay. Everybody say amen. Pero si Satanas, ang solusyon niya, maghiwalay. Sirain ang pamilya. Kaya nga, mga minamahal, hindi solusyon talaga yung annulment at saka diborsyo, mga minamahal, sa mga mag-asawa eh. Ang solusyon talaga dyan, mga minamahal, ibalik yung unang pag-ibig, ipaparamdam mo muli sa asawa mo kung yung pakiramdam ng nung bago pa lang kayo ikakasal. Yung mga ipinangako mo sa kanya, gagawin mo ulit, mga minamahal. Kung dati-dati, pagising niya sa umaga, may nakatimpla ng kape,
Napakasimpleng isipin, mga minamahal, ha? Simpleng bagay, pero napakalaki ng impact nun sa inyong buhay mag-asawa. Ganoon din sa ating paglilingkod sa mahal na Panginoon. Yung paggising mo sa umagang-umaga, wala kang ibang hahawakan. Kung hindi Biblia, mananalangin ka at magpapasalamat ka sa ating mahal na Panginoon. Tingnan nyo, mga minamahal, kapag nagawa natin ulit yan, grabe, iba ang pakiramdam. Napakasarap, mga minamahal. Bakit yung Holy Spirit sa iyo lumalaki ng lumalaki? Yung banal na Santong Espiritu na nanahan sa puso mo, lumalago, nagliliyab, mga minamahal. Ganon din sa mag-asawa. Sa literal na mag-asawa, kapag yan ay naramdaman ulit ng asawa mo, ibinalik mo yung dati mong ginagawa na natutuwa siya, na siya'y naiinlove lalo sa'yo, yung pagsasama nyo, lalo magiging masaya. Kahit dumating ang pagsubok, hindi kayo kayang tibagin. Everybody say, praise the Lord! Palakpakan natin ng malakas! Ang ating mahal na Panginoon. Kindly po, Acts chapter 1 verse 8 at sundan po agad ang John chapter 16 verse 13. Dito po sa Aklat ng mga Gawa, Kapitulo 1, versikulo 8. Dito po tatanggapin ninyo ang kapangyarihan pagdating sa inyo ng Espiritu Santo at kayo magiging mga saksi ko sa Jerusalem at sa buong Judea at Samaria at hanggang sa kauli-uliang hangganan ng lupa. Amen. Dito sa Juan 16, versikulo 13, ganito po ang sinasabi. Gayon may, kung siya ang Espiritu ng katotohanan ay dumating, ay papatnubayan niya kayo ng buong katotohanan, sapagkat hindi siya magsasalita ng mula sa kanyang sarili, kundi ang anumang bagay na kanyang marinig. Ang mga ito ang kanyang sasalitain, at kanyang ipaayag sa inyo ang mga bagay na magsisidating. Amen. God bless you po sa pagkabasa ng banal na salita ng ating mahal na Panginoon. Alam niyo, mga minamahal, para hindi po mawala yung ating unang pag-ibig sa mahal na Panginoon, para hindi ma-expired, mga minamahal, ano yung kailangan natin? Yung kaloob ng banal na Santong Espiritu. At saan natin yung matatagpuan, mga minamahal? Dito sa banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kasi mga minamahal, kahit tayo ay nasa banal na gawain, subalit yung ating unang pag-ibig sa Diyos ay na-expired na, mga minamahal, nawala na. Parang driver's license, mga minamahal. Kapag yung meron kang napakagandang sasakyan, mamahalin yung sasakyan mo. Kaya na na-expired yung lisensya mo, hindi mo rin magagamit yung sasakyan mo. Hindi ka pwede mag-drive, mga minamahal. Kasi pag nag-drive ka, nahuli ka ng enforcer, violation, may impound yung sasakyan mo. Mga minamahal, kumbaga, magiging pangit yung kalagayan mo. Mahihirapan ka mag-renew ng bagong lisensya kasi nagkaroon ka ng violation. Ganoon din, mga minamahal. Kailangan mo munang i-renew yung lisensya mo para makapag-drive ka ulit kahit saan ka pumunta, kahit anong sasakyan pa muli. Ganoon din sa ating paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Kahit lagi ka nasa banal na gawain, subalit expired. Wala na ang iyong unang pag-ibig sa Diyos. Hindi rin nakakaabot sa paanan ng Diyos ang iyong panapanalangin. Kinakailangan i-renew mo ulit ito. Mga minamahal, gawin mo ulit bago ang iyong harapan sa ating pinakamamahal na Panginoon na sa ganun palagi mo naaabot ang kanyang puso, mga minamahal. Sabi ng ating nabasa, dapat nagbubunga sa buhay natin ang banal na Espiritu. Kasi ito yung mag-ahatid sa atin sa palagi sa katotohanan, mga minamahal. Ang kaloob ng banal na Santong Espiritu, mga minamahal, dapat nagmamanifest sa ating mga buhay, mga minamahal, na ang kaloob ng banal na Santong Espiritu, nariyan yung kagalingan. Ibig sabihin, mga minamahal, minsan, kung bakit yung ating kalagayan, bakit hindi pa nababago, baka nawala yung ating unang pag-ibig sa ating mahal na Panginoon. Kapag nawala ang ating unang pag-ibig sa mahal na Panginoon, maliit ang banal na Espiritu na nasa iyo. Kinakailangan ito ay lumago ulit. Everybody say, praise the Lord. Bakit ka nalulumo ngayon? Baka nawala ang first love mo sa mahal na Panginoon. Bakit ka nakakaramdam ng pag-aalinlangan? Baka nawala ang first love mo sa ating mahal na Panginoon. Bakit ka nakakaramdam ng takot? Bakit ka nakakaramdam ng kagulumihanan? Bakit walang kapayapaan ang iyong puso't kaisipan? Baka nakalimutan mo ang first love mo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ano ang sikreto? Ang banal na Santong Espiritu ng ating mahal na Panginoon na palagi mong nadarama kapag nasa banal na gawain ka, hindi ka papayag na matapos ang banal na gawain na hindi ka napuspos ng banal na presensya ng ating mahal na Panginoon. Iba ang umaawit sa napupuspos ng banal na presensya ng Diyos.
Kapag umawit ka, sinasabayan mo lang yung awit. Pero kapag napupuspos ka, kumakanta, umaawit ang iyong puso at ang iyong kaluluwa, nakakarating sa kalangitan, sa banal na trono ng ating dakilang Diyos. Magkaiba yan, mga minamahal. Magkaiba yung umaawit ka lang, mga minamahal, at magkaiba yung napupuspos ka. Wala namang dahilan para hindi tayo mapuspos. Walang dahilan para hindi natin madama ang banal na presensya ng Diyos. Dahil ang Diyos hindi madamot, mga minamahal. Kapag ninasa ng ating mga puso, ipagkakaloob yan ng ating mahal na Panginoon. Kahit may nagawa kang kasalanan, subalit ay iyong pinagsisihan, nagsumikap ka, nagpakumbaba ka sa harapan ng Diyos, hindi maaari na hindi niya ibuhos sa iyo ang kanyang pag-ibig. Hindi maaaring hindi iparamdam sa iyo ng Diyos ang kanyang matamis at banal na presensya. Kaya mapalad tayo, mga minamahal, tayong narito, napakapalad natin. Kung bakit tayo nagpapatuloy dumadalo sa kabila ng ating mga pagsubok, sa kabila ng mga problema, sa kabila ng kahirapan, sa kabila ng ating pangit na kalagayan, dumadalo tayo, nagpapatuloy. Nagpapatunay yan na yung unang pag-ibig natin, hindi ba rin nawawala sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kahit walang-wala ka, nagbibigay ka sa banal na gawain. Kahit walang nakakakita, namamuhay ka na may kabanalan. Ipinamumuhay mo ang mga banal na salita, iyong narinig sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoon. Kapag ganyan tayo, nagpapatunay na hindi nawala ang ating unang pag-ibig sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody say, praise the Lord! Yung ating mga nabanggit kanina, yan ay para doon sa ating mga kapatid na tuluyan nang nawala sa ating mahal na Panginoon. Mga tuluyan nang hindi naglingkod sa ating dakilang Diyos. Bagamat tayo ay narito, mga minamahal, may mga kahinaan, may mga pagkukulang, minsan tayo ay nalilinis, minsan tayo ay naitutuwid, mga minamahal. Subalit, nagpapatuloy ka, hindi mo ipinagpapalit ang Diyos. Nagpapatunay na hindi nawala ang iyong unang pag-ibig sa ating mahal na Panginoon. Kapag hindi nawala ang iyong unang pag-ibig, dadatang ka ng Diyos na dalisay, walang mantsa, karapat-dapat, humarap sa ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord! Huli na, mga minamahal. Nung tayo po, mga minamahal, ay ikakasal sa ating mga, doon sa may mga asawa. Kasi ang makaka-relate lang talaga dito, yung may mga asawa na. Nung tayo po ay ikakasal sa ating mga asawa, o mahal na asawa natin, ano ba yung pakiramdam natin noon? Napakasaya. Amen ba? Napakasarap. Kaligayahan parang hindi maipaliwanag. Nung panahon na tayo ay ikakasal sa ating kabiyak, ang sabi ng Biblia, tayo ay ikakasal sa ating mahal na Panginoon sa araw ng katubusan ng ating mahal na Panginoon. Ang gusto ng mahal na Panginoon, mga minamahal, yung the same feeling natin ganoon. No, kapag tayo ay dadatnan tayo ng mahal na Panginoon sa kanyang pagbabalik, yung ating pakiramdam na ang Diyos lang ang ating kaligayahan, ang Diyos ang lahat sa atin, siya lang ang lahat sa atin, hindi natin siya ipagpapalit kahit kanino, lagi siyang una sa ating buhay. Everybody say, praise the Lord! Ganoon ang hinahanap ng mahal na Panginoon, na, kasi ang sabi ng Biblia, kapag sa araw ng kasalan, yun yung pagdagit ng mga banal. Kindly last verse po, Ephesians chapter 4, verse 30. Sa aklat po, mga taga-Epeso, kabanatang 4, talata po ay 30. Amen. At huwag ninyong pigatiin ang Espiritu Santo ng Diyos na sa Kanya kayo tinatakan hanggang sa karuan ng pagkatubos. Amen. Everybody say, praise the Lord. Tingnan niyo, mga minamahal, yung Holy Spirit, ito yung sealed natin. Ito yung hahanapin ng mahal na Panginoon para tayo ay tubusin sa Kanyang pagbabalik. Everybody say, praise the Lord. Kaya hindi natin pwedeng pighatiin ang banal na Espiritu ng Diyos. Kapag, mga minamahal, malakas ang pagkilos ng banal na Espiritu ng Diyos at hindi mo madama, magsumikap ka. Magpumilit ka. Huwag mo sasabihin, dadamhin ko na lang sa susunod na banal na gawain. Sa Biyernes na lang, tatalo naman ako overnight. Okay lang, hindi ako mapuspos ngayon. Hindi dapat ganoon, mga minamahal. Kapag ang mahal na Panginoon kumikilos sa ating kalagitnaan, huwag kang papayag na hindi ka mapuspos ng banal na presensya ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Kasi yan ang yan yung selyado natin, yan yung selyo natin. Yan yung selyo. Diyan tayo makikilala ng ating mahal na Panginoon. Kaya nga sabi ng Biblia sa aklat ng Mateo, inihiwalay ng Diyos ang kambing sa mga tupa. Ang mga taong ito, nagsisamba rin naman sa Diyos, nakakilala sa Diyos, tumawag din sa Diyos. Subalit ang sabi ng mahal na Panginoon, hindi ko kayo nakakikilala. Everybody say, praise the Lord.
paano tayo makikilala ng ating mahal na Panginoon? Sabi ng ating nabasa, yung banal na Santong Espiritu na nasa atin, yun yung ating selyo. Yun ang nagpapatunay na tayo ay tagapagmana ang buhay na wala hanggan sa langit, sa piling ng ating mahal na Panginoon. Kaya kapatid, kung sa tingin mo, some part of your life na wala ang iyong unang pag-ibig, hindi pa huli ang lahat. Pwede mong ibalik yan sa ating mahal na Panginoon. Tayo, minsan, naaalala natin, ginagawa ko to para sa mahal na Panginoon. Dati-rati, grabe ang sakripisyo mo para sa mahal na Panginoon. Kapatid, kung alam mo lang, namimiss yan ng ating mahal na Panginoon. Hinahanap yan ng Diyos. Kung minsan may mga prayers natin matagal tugunin, minsan ito yung nagiging hadlang kasi yung ating unang pag-ibig, nakalimutan po natin. Ibalik natin mga minamahal. Everybody say, praise the Lord! Habang tayo umaawit mga minamahal, amen? Bago po tayo manalangin, praise the Lord, awitan po natin ang ating napakabuting Diyos. Mga minamahal, muli nating ipadama sa ating mahal na Panginoon yung ating unang pag-ibig, mga minamahal, kung paano mo siya awitan, kung paano ka magpuri sa Diyos. Pagkagising mo sa umaga, siya agad ang iyong kinakausap. Hinahanap mo agad ang mukha ng mahal na Panginoon na walang ibang mahalaga sa iyo. Wala kang pakialam sa sanlibutan ito. Nung nakilala mo ang mahal na Panginoon, siya lang ang pinakamahalaga sa iyo. Hinahanap yan ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Hinahanap ko dating kagalakan. Dati-rati, Ang tamis intro pa lang ng awit na pupuspus ka na. Yan ang unang pag-ibig, kapatid. sasabi ko kung Dati tumugtog pa lang ang gitara, tumugtog pa lang ang piano, tumutulo na ang luha sa iyong mga mata. Damang-dama mo ang pag-ibig ng Diyos. na walang kapatan. Sa aking pag-iisa, naisip ko tuwing na bakit ko nagawa ang magbago pa. Di ba sabi ko sa'yo noon, ikaw ang nasa bang panahon, mamahalin, sasambahin at paglilingkuran. Unang pag-ibig ko sa Diyos ay di ko ipagpapalit. Ang malinis na paglilingkod, di ko rin ipagkakain. Iyong puso ko ngayon sa'yo'y nagbabalik. Mula ngayon hanggang doon sa kahit na lumayo, lumalamig ang pagsunyo. Kahit mabigat ang pagsubok mo, ang Ang problema mo, pag-ibig mo inaawitan mo pa rin ang Diyos. ay di mo Hinahanap yan ng mahal na Panginoon. Kahit napakapangit ang kalagayan mo, pero lagi mo naiisip ang Diyos. Pakiramdam mo, ikaw pa rin ang pinakpalang tao sa mundo. ang puso ko dahil kasama ka. Unang pag-ibig ko sa Diyos ay di ko ipagpapalit. Ang maginas na paglilingkod, hindi ko ipagkakain. Iyo ang puso ko ngayon sa'yo'y nagbabalik. Mula ngayon hanggang doon sa langit. Unang pag-ibig ko
suyo. Madalas nagbabago ang ating Ang pagmamahal sa ating mahal na pag-ibig mo, Panginoon. Jesus, Tumarin ng Diyos. ay di Walang sariwa. bumibigo. Kada umaga sariwa ang kanyang pag-ibig sa ating mga minamahal. Kita, Hallelujah. Napakabuti ng ating Diyos na pinaglilingkuran. Nahaliwang puso ko dahil kasama. Unang pag-ibig ko sa'yo ay di ko'y Hallelujah. Glory, glory pagkabalik. to God. Ang manigas Purihin ka, na mahal na Panginoon. pag-ibig Oh, napakabuti ko, mong di Diyos. ko rin magkakain. Iyo ang puso ko ngayon sa'yo'y nagbabalik. Magmula ngayon hanggang doon sa langit. Unang pag-ibig ko sa Diyos ay di ko'y pagbabalik. Ang manigas na paglilingkod, hindi ko rin ipagkakain. Iyong-iyo ang puso ko ngayon sa'yo'y nagbabalik. Mula ngayon hanggang doon sa langit. First stanza, last na. Hallelujah. Hinahanap-hanap ko Mga minamahal, bago matapos ang awiting ito, ang tabis iparamdam natin muli sa mahal na Panginoon kung paano ka sumamba noon, kung paano ka magpuri noon. Tumutulo ang sipon mo, tumutulo ang laway mo, tumutulo ang pawis mo, umaagos ang mga luha mo. Wala kang pakialam. Ang importante sa'yo, papamurihan mo siya. Hallelujah. Sa kipag-ibig Yan ang unang pag-ibig, naisip ko unang pagpupuri sa Diyos. bakit ko nagawa Hallelujah. ang magbago pa. Kapag tumatalo ka sa banal na gawain, ang pag-uwi mo palagi nababangga ang iyong mga mata. Dahil sa pagpupuri, wala kang boses pag-uwi mo, napaus ka na dahil sa magsamba. Yan ang unang pag-ibig. Yan ang unang pag-ibig. Unang pag-ibig ko sa'yo ay di ko'y pagkabalik. Ang manigas na pag-aliling ko, di ko rin ipagkabalik. Iyong puso ko ngayon sa'yo'y nagbabalik. Hallelujah. Magmula ngayon hanggang doon sa langit. Unang pag-ibig ko sa Diyos ay di ko'y pagbabalik. Ang manigas na pag-ibig ko, hindi ko rin magkakain. Napakabuti mo. Iyong puso ko ngayon sa'yo'y nagbabalik. Magmula ngayon hanggang doon sa langit. Magmula ngayon hanggang doon sa langit. Magmula ngayon hanggang doon sa langit. Hallelujah. Minsan nagtataka tayo mga minamahal. Minsan alam natin na parang medyo matabang tayo sa mahal na Panginoon. Nagtataka tayo, ang dami natin pagkukulang sa Diyos. Pero ang pagpapala niya hindi nagbabago. Dahil yung Diyos, kung paano kanya tinanggap doon, yung unang pag-ibig sa iyo ng Diyos, hindi na bago. Hindi na bago ng panahon. Hindi na bago ng kasalanan mo. Hindi na bago ng pagkukulang mo. Yung tabis na pag-ibig ng Diyos sa'yo, nanatili. Kaya kahit marami kang kasalanan, patuloy ka pinagpapala. Palagi kang inuunawa. Isa lang hinihingi ng Diyos. Ibalik mo ang iyong unang pag-ibig. Hinahanap ko yan, ang sabi ng mahal.
Wala akong pakialam sa pagpapagal mo. Ang gusto ko yung pag-ibig mo. Yung pag-ibig mo. Napakabuti ng malapag. Ang sarap sariwain ng kanyang mga ginawa sa ating mga buhay. Mga times na tayo ay namumuhay sa kasalanan. Mga times na tayo ay tumalikod. Pilit niya tayong inaabot, pabalik. Hindi nagsawa maghintay ang Diyos. Lagi nag-aabang ang Diyos nung tayo nanlamig sa ating pagbabalik. Kaya nung tayo nagdesisyon magbalik loob, hindi nagbago ang kanyang pag-ibig sa atin. Hindi nagbago ang ating katayuan sa kanyang harapan. Nanatili tayong tunay na anak. Nanatili tayong nag-iisang kayamanan ng Diyos. Ang sabi ng Biblia, tayo ang kayamanan ng Diyos. Masigit tayo sa lahat ng nilikha ng mahal ng Panginoon. Masigit tayo sa kalawakan, sa mga buwan, sa araw, sa bituin, sa mga anghel. Masigit tayo! Hallelujah. Kaya nga sa mga oras na to, lumapit tayo sa mahal na Panginoon. Idulog natin ang ating mga pangangailangan. Tayo pangunahan natin, beloved co-preacher, Brother Ronald Rimando, sa mga ating mga pangangailangan. Habang nadarama natin ang banal na presensya, mga Pinoy, patuloy tayo mga pag-ugnayan sa Diyos. Ang sabi ng ating nabasa, huwag natin bigatin ang banal na Espiritu. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Nadarama natin ang presensya ng ating mabait na Diyos sa mga minamahal. Tayo po'y sama-samang manalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ano man ang kahilingan mo, napaka-imposible man ito, mga minamahal. Dahil ibinalik mo ang unang pag-ibig mo sa mahal na Panginoon. Yan ay posibleng tutugunin ng ating mabait na Diyos. Hallelujah! Marahin ka, mahal na Panginoon. Salamat sa pagpapaalala mo, mahal na Panginoon, na kinakailangang ibalik namin ang unang pag-ibig namin sa iyo. Sama-sama tayong manalangin, mga minamahal. Dakila namin Diyos, ang maraming banal, sa iyong matamis at makapangyarang pangalan mo, aming pinakamamahal na Panginoon Jesucristo, Ama. Kami pinagpapurit, nagpapasalamat ng labusan ng Diyos sa mensahe ng pagpakinggan ngayong hapong ito. Aming pinakamamahal pa yung pagpapaalala na, O Diyos, na ibalik namin ang aming unang pag-ibig upang ang Santong Espiritu ay patuloy manahan sa amin. Aming nagilang Diyos, pagpalain mo po, O Diyos, ang bawat kataga, salita namin na pakinggan. Ito po'y tumibo sa aming puso at isipan naming pinakamamahal na Panginoon. Pagpalain mo rin po, Diyos, lahat o aming pinakamalapay na ang kilingan ng bawat isa sa amin narito. Aming malapay ang tugunin mo sa malang kapamaraanan, maging aming mga live webcast viewers, malapay na naman kahilingan po nila. Tugunin mo sa malang kapamaraanan, sakit, karamdaman, pagalingin, may problema, suliran, bigyan mo ng katugunan, kalutasan. Aming pinakamamahal na Panginoon, pagpalain kaming lahat, O Diyos. Salipos ka, dito pang aming samot panalangin sa matamis at maraming pangalan mo, aming pinakamamahal na Panginoon Kristo. Amin and amin. Purihin nating dakilang Diyos. Mga minamahal ko, meron po kayong taglay na karamdaman, problema at suliranin, mga minamahal karamdaman kayo.
Ipatong po ninyo isang kamay sa parte ng karamdaman, yung isang kamay sa parte po ng ating ulo, mga minamahal. Isipin po natin ating malapastor, naglilihans po sa atin, mga minamahal. Sa lahat ng ating live webcast viewers, minamahal, ipatong po ninyo, mga minamahal, praise God, isang kamay, praise God, sa iyong pinapanooran, at isang kamay sa parte ng karamdaman, ang mga minamahal ko, at sama-sama nating palayasin yan sa makarayang pangalan ng ating pinakamamahal na Paiso Kristo, puri ating dakilang Diyos, at praise God. Malapay noon sa pangrayang pinagkaloob mo sa amin, malapay noon narito po kami magpapalayas, praise God, ng mga sakit karamdaman, problema at suranin, at praise God, sa kahit sa pagkakataon tayo, sama-sama namin sinasaway, itinatabay, pinapalayas lahat ng uri ni Satanas, nagpapahirap sa pisikal matan mula ng talampakan, kagaya ng cancer, leukemia, TB, diabetes, sama-sama ng sa parang panggalan na Jesus, dahil sa problema ng arthritis, pagkabakla, pagkatumboy, lumayas ka, sa parang panggalan na Jesus, cast out, in this Jesus, hallelujah, naman sa pangalan na Jesus, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Purihin natin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, bilang tanda ng ating pagtatagumpay. Tayo pa ito tumalon ng 3 beses, sabay sigaw ng hallelujah, praise the Lord. Sabay-sabay minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Lahat pa magsabi ng praise the Lord. Purihin natin ang ating dakilang Diyos. God bless you po sa ating beloved preacher, beloved Brother Mark. Praise God. Sa napakagandang mensahe na ating napakinggan, mga minamahal, ngayong hapong ito. Palakpakan po natin ng malakas ang ating napakabait na Diyos, mga minamahal ko. Purihin natin ang ating pinakamalapay noon. At tayo po ituloy-tuloy na po, mga minamahal. Praise God sa ating banal na gawain, sa ating mga announcement, mga minamahal. Kindly po, praise God. Sa ating mga announcement, tuloy-tuloy po, mga minamahal, ang ating banal na gawain. Praise God sa ating live webcast. Tuwing Miyerkules po, mga minamahal, kagaya po ng ganito. Magsimula po tayo ng 1:00 po ng hapon, matapos po tayo ng 5:00 po ng hapon po ng Miyerkules. Amen. Yan po yung ating midweek service, mga minamahal, sa ating live webcast dito po sa dako po ng Baliwag Outreach. Purihin natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. Lahat po yung magsabi ng praise the Lord. At sa ating overnight prayer, mga minamahal, magsimula po tayo ng 10:00 po ng gabi po ng Biyernes at matapos po tayo ng 5:00 po ng madaling araw ng Sabado. Yan po yung ating overnight prayer. At sa ating praise God, sa linggo po, mga minamahal, sa ating Sunday General Service, tayo po ay magdadaos ng ating Santa Cena o Banal na Hapunan, Holy Supper, mga minamahal. Sa linggo po, mga minamahal, magsimula po tayo ng 9:00 po ng umaga ng linggo at matapos po tayo ng 3:00 po ng hapon po ng linggo. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, praise God. At wala po tayong banal na gawain sa dako po ng San Ildefonso, Bulacan, outreach, mga minamahal, sa araw po ng linggo, sapagkat sama-sama po tayong lahat dito, mga minamahal. Purihin natin ang ating pinakamalapay noon sa ating live webcast. Amen? Sa araw po ng linggo, mga minamahal ko. Purihin natin ang ating dakilang Diyos. Amen? At tayo tuloy-tuloy na po, mga minamahal. Purihin natin ang ating dakilang Diyos sa ating panambahan. Tayo po'y dadako na sa ating closing prayer, pangunahan po ng ating beloved elder, beloved Brother Jaime Di Maapi. Tayo po'y tumayo na, mga minamahal ko, at sama-samang manalangin sa ating pinakamamahal na Panginoong si Kristo. At ang pagkakataon ay pinagkakalob na po natin sa ating beloved Brother Jaime Di Maapo. Praise the Lord po. Amen. God bless you. Opo, mamalal makapangyarihan sa lahat. Sa una't panalangin aming magulang sa mahal na Panginoon. Maraming salamat po, mahal na Panginoon, sa iyong nilang isa na salita na ginamahal sa maghapong ito. Maraming salamat po, mga Pilipino, sa mga buhay na patutunan namin narinig sa mga awitin ng mga bilabid pa in Spirit. Sa aming paghiwalay, pag-ingatan mo ba siya. Sa pangalan mo, hallelujah, praise the Lord. Yes, amen. Purihin nating dakilang Diyos. God bless you so much po, minamahal ko. We love you so much, but our dearest Jesus loves us more and more. Tayo po'y patuloy, tayo po'y magkamayan, mga minamahal ko. Patuloy praise God. We love you so much.